Madison ay larawan ng isang babaeng malinis at hindi makabasag pinggan, dahilan para mahalin siya ng mga tao. At bilang isang artista, naging modelo siya hindi lang ng bawat babae, kundi lahat ng umiidolo sa kanya. Subalit ang taas ng kanyang lipad ay biglang lalagapak dahil sa mga maling paratang na hindi niya ginawa. Halos gumuho ang mundo ni Madison nang makita niya sa balita ang tungkol sa skandal niya. All the videos about her are spreading now online. Halos manlambot ang mga tuhod niya habang nakatingin sa malaking flat screen TV niya. Lahat ng video na lumalabas online ay walang katotohanan. Tinawagan niyang kanyang boyfriend/love team pero hindi ito sumasagot. Ganon din ang kanyang kaibigan pero lingid sa kanyang kaalaman na they are having a good night in the hotel. They are cheating on her. She thinks to end her life dahil sa mga masasakit na salitang binabato sa kanya ng fans nilang dalawa ni Rohan. Inisip niyang tapusin ang buhay niya sa pamamagitan ng pagpapasagasa pero ang taong nakasagasa sa kanya ay si Mr. Moya. Mr. Moya is the king of entertainment. Halos bumagsak ang mundo ni Madison habang nanonood ng balita. Parang gusto niya nalang maglaho at mawala sa mundo ng tuluyan. Nanginginig ang mga paa niya, ganun na rin ang mga kamay niya. Tila baka tapusan na ng karir niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang laman ng mga balita sa kanya. She's not a bully pero sa pinapakita ng balita, she's a bully and the bad guy here. Nanginginig ang mga kamay niyang tinawagan si Rohan, ang kanyang boyfriend pero hindi man lang niya sinasagot. Please, answer your phone. Answer your phone, baby. Nanginginig niyang wika habang nagre-ring ang cellphone ni Rohan pero nakailang ring na siya, hindi pa rin ito sinasagot. Halos hindi niya nakontroladong kamay niya sa sobrang panginginig nito. Hinanap niya sa kontak niya si Lizelle, ang best friend niya at isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Tinawagan niya rin ito. Nakakagat na lang ni Madison ang mga kuko niya habang hinihintay na sagutin ni Lizelle ang tawag niya. Pero gaya ni Rohan, hindi ito sumasagot. Halos gusto niya na lang itapon ang cellphone niya. Pero pinigilan niya sarili niya dahil hindi niya makokontak ang mga ito kapag nasira ang cellphone niya. Lingid sa kanyang kaalaman na niloloko lang siya ng dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. The two of them having a good night in hotel habang hindi na alam ni Madison ang gagawin niya. The video that was taken was all over the news now. Halos laman din siya ng FB at Twitter. As a famous celebrity, isa itong malaking skandalo. Mas lalong nanginig ang katawan niya nang ipakita sa video na may kahalikan siyang ibang lalaki. She's drunk that time at hindi niya alam ang ginagawa niya. Lingid sa kanyang kaalaman na may nilagay si Rohan para mabilis na malasing si Madison. Lahat na nangyayari kay Madison ay planado ni Rohan at Lizelle. Nasaan na ba kayo? Please answer your phone. Nais niya ng wika dahil wala man lang sumasagot sa mga tawag niya. Pakaramdam niya, iniwan na siya ng lahat. Walang katotohanan ng lahat ng nasa news, lahat ng post tungkol sa kanya. Iniisip pa lang ni Madison na iniisip ni Rohan na niloloko lang siya ay nasasaktan na siya. Hindi siya ganong klaseng babae. Nag-iingat siya sa lahat ng kinikilos niya. Halos lahat limitado para sa kanya because she's a famous celebrity. Katatapos lang ng series ni Madison kaya nagkaroon sila ng party pero hindi niya na alam ang nangyari nung gabing yon. Hindi niya alam kung bakit paanong naging kahalikan niyang lalaking yon, gayong ang kasama niya noon ay si Rohan. She's a slut. Akala ko pa naman mabait at anghel siyang tao, may kalandian pala't kademonyohan ang ugali off-cam. Kuya Rohan deserves better. Sayang, idol ko pa naman siya pero kitang-kita sa video na she's wrong. Halos hindi na makaya ni Madison ang mga salitang binabato sa kanya. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha niya. Paano siya makakalabas nito gayong maaring inaabangan siya ng mga tao? Gusto niya na lang maglaho. Sana panaginip na lang ang lahat. Sana hindi ito nangyayari. Sana isang bangungot lang. Natakip na lang ni Madison ang mukha niya gamit ang dalawa niyang palad habang umiiyak ng mag-isa. Niwala man lang tumawag sa kanya para kamustahin siya o kumpirmahin man lang sana ang lahat ng mga nilalabas ngayon sa balita. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lahat ng mga videos na nakuha sa kanya. Gusto niyang ipaliwanag ng lahat pero ni isa wala man lang sumasagot sa mga tawag niya, maging ang manager niya ay naka-off ang cellphone. Please, sagutin niyo naman ang mga tawag ko. Halos nanghihina niya ng wika. Wala siyang makausap.
Wala siya mapagsabihan. Wala malang magtanong sa kanya kung totoo bang lahat ng nasa news. Ni isa sa mga nakatrabaho niyang walang tumawag o nag-text man lang. Nasaan na mga kaibigan niya sa showbiz? Nung naging sikat siya, marami ang lumalapit sa kanya. Maraming gusto siyang makatrabaho o kahit makasama man lang sa project. Pero bakit ngayon nangyayari to? Ni isa wala man lang tumatawag. Samantala, parehong nakataas ang mga wine glass ni Rohan at Lizelle. They are celebrating the successful of their plan for Madison. Sirang-sira na siya sa internet at halos lahat ay galit na sa kanya. You deserve better. Tuwang-tuwang wika ni Lizelle saka nakipag-toss kay Rohan. Pareho silang nasa bathtub sa isang hotel. Napangisi naman si Rohan. Bukod sa hindi niya makuha kay Madison ang gusto niya bilang isang lalaki, pakiramdam niya ay isang alila o buntot lang din siya ng kasintahan. Pakiramdam niya kasi isa lang siyang anino ni Madison at natatakpan ng ego niya. Ang gusto niya ay siya ang nagdadala kay Madison. Hindi si Madison na nagdadala sa kanya. He loves her pero kinain na siya ng inggit. Nauna siya sa mundo ng showbiz pero nang maging love team niya si Madison, pakiramdam niya si Madison na nagdala sa kanya. Si Madison pa ang naunang napansin ng mga tao kaysa sa kanya na simula bata pa lamang ay nasa mundo na ng showbiz. We succeed! Paniguradong napanood niya ng balita tungkol sa kanya. Wala na siyang kawala dahil kitang-kita sa video ang lahat ng ebidensya. Natutuwa pa ring saad ni Lizelle. Pareho sila ni Rohan. Kinain sila ng mga inggit kaya nagawa nilang planuhin ang pagbagsak ni Madison. Napatingin si Lizelle sa cellphone niya na muli itong mag-ring. Napapairap na lang siya dahil wala namang ibang tatawag sa kanya ngayon kung hindi si Madison lang. You are just calling me every time you need me. Mapait niyang wika, saka pinatay ang cellphone niya. Ano ba? Nakikiliti ako! Malandi niyang wika nang halikan siya ni Rohan sa leeg niya pababa sa kanyang dalawang bundok. Humahagikik na siya dahil sa kiliti at sensasyong pinaparamdam sa kanya ni Rohan. Masaya nilang pinagsasaluhan ng gabi. Hanggang si Madison ay unti-unti nang lumulubog ang mundo. Hindi mapakali si Madison kahit na kanina pa niya tinatawagan si Rohan, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawag dito dahil baka sakaling sumagot siya. Where are you, Rohan? Mahina niya saad. Iniisip ni Madison na baka nasasaktan na ngayon si Rohan dahil sa video na may kahalikan siya sa isang bar. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat kay Rohan pero paano niya yung magagawa kung hindi man lang ito sumasagot sa mga tawag niya. Putol lang video na ipinakita sa news. Tungkol naman sa may binubuli siya sa video. That's not true. Hindi siya ganung tao na mamaliti ng mga taong nakakababa sa kanya. Sa pagkakaalam niya, ang nasa video ay isang acting. Nung nagbakasyon siya, nakita siya ng mga fans niya. Nakipag-usap siya sa mga ito at sinabi ng mga ito na baka maaaring umacting sila. Pinagbigyan niya mga fans niya at ang gusto ng mga ito minalit niya ang isang kontrabida. Pero bakit sa nilabas sa news, pinagmukha siya ng bubuli? Magdamag na lang na umiyak si Madison kahit ilang beses niyang tinawagan ng dalawang taong inaasahan niya. Walang sumasagot sa kanila. Sinubukan niya ring naghintay pero walang pumunta. Namamaga ng mga mata niya sa kakaiyak. Sa kakaiyak niya nakatulog na lang siya sa sofa. Halos lahat ng mga fans niya ay disappointed sa kanya at nakairohan ng simpatya ng mga tao ngayon dahil sa pag-aakala nilang lahat na maloloko si Madison. Mahal na mahal nila ang love team ni Rohan at Madison. At ngayon si Madison na nakita nilang nagkamali sa kanyang lahat ng sisi. Paggising niya ng umagay tirik na ang araw. Bakas pa rin sa mga mata niya na umiyak siya. Inopen niya ang internet niya at halos sunod-sunod ang vibrate ng cellphone niya. Napakaraming notifications sa kanya. Marami rin ang nagtag sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ng ilan dito. You slut! Just kill yourself now. Huwag ka nang magpakita sa publiko. Dahil nakakahiya ka. Kuya Rohan don't deserve a woman like you. You are like a prostitute. You slut. Hindi ka ba kontento sa iba? O baka naman hanggat walang nakakakuha ng video mo, ay tinitikman mo lahat ng mga artistang lalaki. Napakaraming masasakit na salita ang patuloy na binabato sa kanya at halos siya ang laman ng newsfeed niya. Dahan-dahan na naman tumulong mga luha niya dahil pakaramdam niya sinasaksak siya ng paulit-ulit. Inayos niya ang sarili niya. Kailangan niyang lumabas at ipaliwanag sa publiko na walang katotohanan ng lahat. Nagtungo na siya ng banyo para maligo.
Inayos niya na rin ang sarili niya takma na sana niyang bubuksan ang pintuan ng bahay niya nang may marinig siyang sigawan sa labas. Nagtungo siya sa bintana para tignan ang ingay na yun. Kitang-kita niya na rin ang sunod-sunod na pagbato sa harap ng bahay niya. Papatayin talaga kita kapag nagpakita ka pa! Magpakamatay ka na lang! Nakagawa ka pa ng tama! Huwag ka nang lumabas! Tama yan! Magpakamatay ka na lang sa loob ng bahay mo! Kapag nakita ka namin sa news ang walang buhay mong katawan, hahalakak kami dahil nabawasan ng salot na katulad mo! Malandi ka! Sumikat ka lang nang dahil kay Kuya Rohan, tapos ikaw pang manluloko? You slut! Kill yourself now! Get the rope and hang yourself! Pok! Pok! Sunod-sunod na sigaw sa kanya. Napaupo na lang siya sa sobrang panginginig ng mga tuhod niya. Paano siya makakalabas ng bahay ngayon para pumunta sa agency niya? Maglalabas siya kaagad ng statement tungkol sa binabati ko sa kanya, pero paano siya makakalabas kung maraming mga nag-aabang sa kanya para saktan siya? Tinawagan niyang manager niya at halos nakahinga siya ng maluwag nang sumagot na to. Manager, ito na ang huling tatawagan mo ko, Madison. Sinagot ko lang ang tawag mo para sabihin sa'yo, it's over. Tapos ng karir mo. Pagpuputol ka agad sa sasabihin pa lamang ni Madison. Manager naman, handa akong maglabas ka agad ng statement tungkol sa mga binabato nila sa akin. Ipapaliwanag kong lahat. Let's have a press conference now at sasabihin kong lahat. Wika niya dito. I'm sorry Madison, pero hindi mo na yan magagawa. Maglalabas ka ng statement? Ano pa bang ipapaliwanag mo sa kanilang lahat? Nakita na nilang mga videos tungkol sa'yo. Malaking ebidensya yun laban sa'yo. Kaya ano pang sasabihin mo? Mabuti pang i-turn off mo muna ang mga social media mo dahil baka mas lalo ka lang mapapahamak sa gagawin mo. Pasensya ka na pero wala na akong magagawa. Wala nang magagawang agency. This is a big scandal. Goodness. Hindi naman masamang mag-celebrate pero sana kinontrol mo sarili mo. Sayang. Sayang ka Madison. Ang laki pa naman ng pangarap ko para sa'yo. But you ruin it. Now it's over. Napakunot naman ng noo si Madison. What do you mean? Manager, may contract pa rin tayo sa agency. I want to clear everything. Lilinisin kong pangalan ko. Tapos na ang kontrata mo, Madison. Diretsong wika sa kanya ng manager niya. Pero, nakausap na ako ng agency, hindi ba? Gusto nila mag-extend ulit ako ng kontrata? Oo, ganun na nga. Pero dahil sa lumabas na news ngayon, napagplanuhan nilang huwag nang ituloy ang kontrata sa'yo. Matatapos na rin ang contract mo sa agency sa linggo, kaya hindi ka na rin nila kargo sa kung anong mangyayari sa'yo ngayon. Magbakasyon ka na muna. Hayaan mo panahon na lang ang manghihilom sa mga nangyari ngayon. Masyado pang mainit ang issue sa'yo, kaya palamigin mo muna. Magpakalayo-layo ka na muna dahil mas makakabuti yun sa'yo. Magiging safe ka rin. Huwag mo na akong tatawagan. Saad ng manager niya at mabilis na pinatay ang tawag. Bagsak ang balikat ni Madison na sinandal ang likod sa malamig na pader. Ni isa, wala malang handa siyang tulungan. Alam niyang malaki ang issue tungkol sa kanya ngayon pero bakit mag-isa niya lang nahaharapin yun? Noong panahon na umaangat siya bilang artista, lahat sila nakadikit sa kanya pero bakit ngayon bumabagsak siya? Kanya-kanyang kalas din silang lahat. Kinulong na lang ni Madison ang sarili niya sa loob ng bahay niya. Tulala at hindi niya makapag-isip ng maayos. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kapag ba naglabas siya ng statement niya gamit ang social media niya, makakatulong ba to? Baka sa gagawin niya mas lalo lang lumala ang lahat lalo na at galit na galit sa kanyang lahat ng fans nila ni Rohan. Hindi niya rin alam kung bakit pareho niyang hindi makontak si Rohan at Lizal ngayon. Mukhang maging silang dalawa'y tinalikuran na siya. Lumipas ang ilang araw, mainit pa rin ang issue sa kanya. May mga nag-aabang pa rin sa kanya sa labas. Hindi na siya makatulog ng maayos. Nadadepres na rin siya. Dumagdag pang hindi pagpunta ni Rohan sa kanya. Hindi man lang siya tinanong nito kung totoo bang lahat ng nilabas sa news. Basta na lamang siyang nawala na parang bula. Hilaw na natawa si Madison. Itim na itim ng paligid ng mga mata niya. Namumugto pa rin ng mga itot ang putla na ng kulay niya. Hindi siya makakain ng maayos at wala ring sapat na tulog. Pagsapit ng gabi ay sinuot niyang hoodie niya at dumaan sa likod ng bahay niya. Gusto niyang lumayo muna at makapag-isip-isip. Wala namang nakakilala sa kanya sa paglalakad niya dahil naka-hoodie at naka-face mask siya. Nang makarating siya sa National Highway ay napatigil siya sa paglalakad niya. Nakatulalang nakatingin sa daan habang pinapanood ang mga rumaragasang sasakyan. Kill yourself, slut! Get a rope and hang yourself! Tumalon ka na lang sa mataas na building! Pakamatay ka na! Mga masasakit na salitang binabato sa kanya. Dahan-dahan ang paghakbang niya patungo sa delikadong daan. Gusto niya na lang mawala. Ano pa bang silbi ng buhay niya
kung tapos ng karir niya. Tapos ng lahat sa kanya. All her fans hated her now. Wala siyang kakampi, wala siyang makausap, ni walang kinamusta man lang siya. Mapait siyang ngumiti. Wala siyang tunay na kaibigan. Wala man lang taong sinamahan siya sa pagbagsak niya dahil sa takot na madami din sila sa pagbagsak ni Madison. Pakiramdam niya pinupunit ang puso niya habang iniisip na walang dumamay sa kanya. Wala nang naniniwala sa kanya. Ang boyfriend niyang bigla na lang naglaho. Ganon din ang best friend niya. Wala na siyang pakialam sa buhay niya ngayon. Gusto niya na lang tuldukan ng lahat. Diretsong paglalakad niya at wala na siyang pakialam sa mga rumaragasang sasakyan. Tila humintong lahat ng marinig ang malakas na kalabog mula sa isang aksidente. Mapait na ngumiti si Madison nang tamaan siya ng sasakyan. Napaubo na lang siya ng dugo nang bumagsak siya sa sahig. Nanlalabong mga mata niya at pumatak na lamang ang mga luha niya nang marinig niyang mga sinabi ng mga taong nakapaligid na sa kanya ngayon. Si Madison Guerrero yan, hindi ba? Siya nga, gago, namatay na lang sana. Marami siyang narinig na hindi magaganda at mukha ni isa walang tutulong sa kanya. Sa isang pagkakamali mo lang, nakalimutan na nila ang lahat ng mabuti mong nagawa. Ganun na ba kalaki ang nagawa niyang kasalanan para hilingin na mamatay na lang siya? God damn it! Step aside! Sigaw na lalaking lumabas sa sakyan niya. Ang lalaking siyang nakabangga kay Madison. Inis siyang napasabunot sa sarili niya dahil maingat naman siyang magmaneho kung bakit nangyari pa to. Umalis ng lahat na nakikiosyoso, lalo nang malaman nilang si Madison ang nabangga. Wala naman na nagawa ang lalaking nakabangga kay Madison at binuhat na ito. Sinakay niya na si Madison sa kotse niya at didiretso niya sana ito sa ospital nang ibahin niyang direksyon na tinatahak niya. Hindi siya pwedeng makita sa mga publikong lugar. Diniretso niya si Madison sa bahay niya at pinatawag ang mga personal doctors niya. Mabilis namang anisikasa si Madison at kinailangan pa siyang operahan sa mismong mansyon ng binata. Mabuti na lamang at magagaling ang mga personal doctors niya. Sir, are you okay? What happened to her? Tanong ng kanyang assistant. Kakalapag pa lamang ng eroplano ni Tyler kanina at pauwi na sana siya ng mansyon niya nang mangyari ang aksidente. Basta na lang siyang lumabas sa harap ng sasakyan ko. Shit! Galit pa rin niyang wika. Hindi niya napansin ang pagtawid ni Madison dahil inaabot niyang cellphone niyang nalaglag. Hindi na rin siya nakapreno kaagad dahil naka-red light ang traffic light. Napakunot na lang ng noo si Tyler sa inaktot mga sinabi ng mga taong nakakita sa aksidente. Tila ba wala silang mga pakialam? Ganito na ba mga tao sa bansa nila? Ilang taon lang naman siyang nawala sa bansang ito, tapos ganito pang sasalubong sa muli niyang pagbabalik? Tyler is a Phil-Am citizen. Half American and a Filipino. Nagulo na lang ni Tyler ang buhok niya sa sobrang inis. Hindi siya makapaniwalang nangyayari pa ito sa pag-uwi niya. Pagod pa siya sa biyahe tapos nakasagasa pa siya? Hindi siya pwedeng makita sa publiko, lalong hindi siya pwedeng makita sa balitang nakabangga ng isang babae. Tyler is the king of entertainment sa labas man o sa loob ng bansa. Kilalang kilala siya sa ibang bansa lalo na sa US. He's rich, he's famous at lahat ng mga sikat na artista at modelo ay hawak ng kumpanya niya. I want you to know about the identity of that woman. Maotoridad niyang utos kay Ariel, ang secretary/assistant niya. Yes sir. Mabilis na sagot ni Ariel at umalis na. Hindi pa rin mawalang inis ni Tyler dahil sa nangyari. Does she want to kill herself? I hope she just jumps off the bridge. Buisit! Inis siyang napasipa. Ilang oras na siyang naghihintay sa labas ng kwarto niya pero wala pa rin lumalabas sa mga doctors niya. Bumalik naman kaagad si Ariel at nakilala kaagad si Madison. Pinakita ni Ariel ang lahat ng tungkol kay Madison at ang latest scandal nito. She's a famous artist. Wika niya nang malaman niya ang ilan tungkol kay Madison. If she wanted to kill herself, why did she crash into my car? Oh shit! Galit na galit pa rin niyang wika. Kababalik lang niya ng bansa tapos ang pangit pa na pagsalubong sa kanya. Salubong lang ang mga kilay ni Tyler na nakatingin sa laptop niya habang nare-research ang tungkol kay Madison. Lahat ng sinasabi tungkol sa kanya ay hindi magaganda at naiinis pa siya sa part na sinabihan siya ng ilang mga netizen na magpakamatay na lang siya. May nag-tweet pa tungkol sa pagkakaaksidente ni Madison at tuwang-tuwa ang lahat sa nalaman. Naikuyom ni Tyler ang kamao niya. Didn't her agency even do anything? Aniya pa dahil tila walang pakialaman lahat kay Madison. Sa isang pagkakamali lang ay hiniling na nilang mamatay ang isang tao. Where is her boyfriend? What a jerk! Nanggigigil pa rin niyang Aniya. Nalaman niya kasing hindi man lang nila hinayaan na ilabas ang side ni Madison tungkol sa mga nangyayari sa kanya.
Tungkol naman sa video na she's bullying someone, naglabas na rin ang saloobin ng mga fans ni Madison na hindi totoong lahat ng yun. Pero maging sila'y binatikos ng mga tao. Palabasin mo, she's dead. Malamig na wika ni Tyler kay Ariel. Maayos naman ang kalagayan ni Madison pero hindi pa rin ito nagigising dahil sa pagkakabagsak ng ulo niya sa sahig. Walang salitang sumunod kaagad si Ariel sa utos ng boss niya. Hindi alam ni Tyler kung bakit ginagawa niya ito sa taong hindi niya naman kilala. Hindi dapat siya nagsasayang ng panahon sa problema at buhay ng iba pero hindi niya alam kung bakit pinapakailaman niya ang kay Madison. Lumipas ang araw at linggo, humupa ng tungkol kay Madison lalo nang malaman nilang patay na siya sa aksidente. Hindi pa rin inalam ng iba kung sino bang nakasagasa sa kanya na mas lalong ikinagalit ni Tyler. Mas nanggigigil si Tyler sa agency na kinabibilangan ni Madison dahil hinayaan na lamang nila si Madison. Pero nang kumikita ang agency nila ng malaki dahil kay Madison, akala mo kung sino mga santo kay Madison. Nakatitig ngayon si Tyler kay Madison, nakahiga pa rin ito sa kama at walang malay. Maputla ang muka at bumaba ang kilo. Wake up and clean your name. Wika niya rito kahit na hindi naman siya naririnig nito. Sa isang linggo'y 3 beses niyang dinadalaw si Madison dahil marami na rin siyang trabaho na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Isang buwan ang lumipas nang magising si Madison. Hindi pa siya makausap ng maayos dahil sa shock sa katawan at brain niya. Chine-check naman siya ng mga doktor ni Tyler. Blanko lang na nakatingin si Tyler kay Madison. Nakatulala pa rin si Madison hanggang ngayon. Fix yourself. Clear your name. Speed up your recovery and fix the mess in your life. Aniya rito. Napatingin naman sa kanya si Madison. Ngayon lang tumingin sa ibang direksyon si Madison simula nang magising siya. Blanko lang naman ang mukha ni Tyler na nakatingin sa kanya. Who are you? Tanong ni Madison sa kanya. Mabilis namang kumilos ang doktor na nagche-check sa kalagayan ni Madison nang magsalita siya. Hindi naman sumagot si Tyler dahil halata naman in shock pa rin si Madison sa nangyaring aksidente. Lumipas ang araw at unti-unti nang naging maayos ang kalagayan ni Madison. Naalala niya na rin ang lahat na nangyari sa kanya hanggang sa iniisip niyang tapusin ang buhay niya. Inalis na ang tube na nakasaksak sa katawan niya dahil nagpapagaling na lang siya. Tuyo naman na rin ang mga sugat niya pero napapatulala pa rin siya minsan. How long will you lock yourself up? No one will help you so stand on your own 2 feet. Saad sa kanya ni Tyler. Maayos naman na si Madison. Inaalam na rin niya kung anong nangyari sa nakalipas na buwan habang wala siya. Nagpatuloy silang lahat na tila ba walang nangyari. Wala man lang nagtangkang hanapin siya at nang ipinalabas na patay na siya, wala man lang naghanap ng katawan niya para maiburol man lang sana ng maayos. Naging bato ng puso ni Madison, tila wala na siyang maramdamang sakit. Ngayon, malino na sa kanyang tinalikuran siya ng lahat ng mga taong akala niya'y mapagkakatiwalaan niya. Tiningnan ni Madison si Tyler. Nakikilala niya to. Siya ang kilalang kilala na may pinakamalaking kumpanya sa showbiz, lalong-lalo na sa US. Help me and I will marry you. Madiin at diretsong saad ni Madison kay Tyler. Wala naman nagbago sa itsura ni Tyler at nakatingin lang siya kay Madison. What will be in return for my helping you? I do not help others gratuitously. Sagot naman kaagad ni Tyler. Seryoso nakatingin si Madison kay Tyler. Inaasahan niya nito lalo na't hindi basta-bastang tao ang kausap niya ngayon. Susundin kong lahat ng sasabihin mo. I can be your bed slave if you want. Just help me to revenge to the people who betrayed me. Alam kong sinadya at planado ang lahat ng mga nangyari sa akin. Hindi ako matatapos ng ganito lang. Desididong wika ni Madison. Tiningnan ng maayos ni Tyler si Madison mula ulo hanggang paa. Maayos naman to, maganda at magaling pagdating sa pag-arte. Napangisi si Tyler at hindi niya alam kung bakit gusto niyang tulungan si Madison. Fine. Sagot naman kaagad ni Tyler sa kanya kinuwang cellphone niya tinawagan si Ariel. Tawagan mo si Attorney Gomez right now. Utos niya dito. Nagtataka man si Ariel pero ginawa rin niya kaagad ang pinag-uutos ng boss. Nang araw dang iyon ay kinasal si Madison at Tyler sa loob lang ng bahay ni Tyler. Naging blankong mukha ni Madison. Ni isang emosyon wala ka makikita. Hindi mo siya masisisilanos sa mga nangyari sa nakalipas na buwan. What is your plan? Tanong ni Tyler kay Madison habang sabay silang kumakain ng merienda. Nakalista ng lahat ng mga plano ni Madison. Ang kailangan niya na lang ngayon ay ihanda ang sarili niya sa pagbabalik niya. I want to fix and prepare myself first. Saka ako lalabas sa publiko. Sagot niya. Hindi naman tumanggi si Tyler sa gustong mangyari ni Madison. Hahayaan niya ito sa lahat ng gusto niyang gawin, lalo sa pagiganti niya at paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga videos na nilabas sa media.
Sa laki ng mansyon ni Tyler, binigay niya ang isang malaking kwarto kay Madison para gawin niya itong sarili niyang studio. Doon nag-practice si Madison. Inihanda niya ng lubusan ang sarili niya. Gusto niyang maging handa sa pagharap sa lahat ng mga nakakilala sa kanya. Lilinisin niyang pangalan niya at hanapin ang lahat na nagkasala sa kanya. Manhid ng puso niya. Punong-puno rin ng galit ang puso niya kay Rohan at Lizelle dahil iniwan na lang siya ng mga ito sa ere. Alam ni Madison na alam nilang dalawa ang lahat na nangyari sa kanya nung gabi ng party pero bakit bigla na lang nawalang mga ito nang mailabas sa publikong video niya. Inihanda na muna ni Madison ang sarili niya, physically and emotionally. Pagkalipas na isang taon siyang nagtago. Isang taon siyang naghanda at ngayon handa na siyang harapin ang lahat. Napatingin na lang si Tyler kay Madison nang matapos nilang mapanood ang announcement ng engagement ni Rohan at Lizelle. Naikuyom na lang ni Madison ang kamao niya at hilaw na natawa. Isang taon pa lang lumilipas simula nang mawala siya, tapos ngayon engaged ng ex-boyfriend at best friend niya. Natupad na ni Lizelle ang pangarap niya, ang palitan si Madison sa pwesto niya. Nasa kanya na ngayon ang atensyon ng lahat pero hindi makakapayag si Madison na siyang iiyak. My company need a model for tomorrow. That runway is one of the biggest events. And I want you to attend that. You will be the center of the event. Ikaw ang lalabas sa finale, suot ang pinakamagandang alahas. Saad ni Tyler kay Madison. Alam ni Tyler na kayang-kaya ni Madison dahil binuhos niya ang pagpapractice niya sa pagmamodeling at pag-arte. Hindi ko tatanggihan ang offer mo. Sagot naman kaagad ni Madison. Alam niyang isa rin si Lizelle sa lalakad bukas at hindi niya palalampasin ang pagkakataon na to. Ramdam ni Madison na tila ba matagal na siyang niloloko ng ex-boyfriend niya at ng best friend niya. Siya mismo nga alam ng lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Kinabukasan, kinakabahan man si Madison pero handang-handa na siya. Handa na siyang harapin si Lizelle, handa na siyang harapin ang lahat. Hindi man niya malilinis ng ganun kadali ang pangalan niya pero unti-unti niya. Solo ni Madison ang isang malaking kwarto habang ang ibang mga model ay nasa kabilang kwarto at nagsisiksikan. Tauhan din ni Tyler ang nag-aayos ngayon kay Madison at sinasabing mga dapat niyang gawin kapag lumabas na siya. Inihanda na ni Madison ang sarili niya kaya dapat hindi siya papalpak ngayon. Kailangan mo may ipakitang ganda ng bracelet na yan dahil yan ang magiging center ng lahat ng mga alahas ngayon. Bilin pa na isang babae. Tumango lang naman si Madison. Nakasuot siya ng maskara dahil gusto niyang itutuon ng mga manunood at ng mga reporters ang atensyon nila sa performance niya at hindi sa mukha niya. Nagsimula ang event at nanood naman sa screen si Madison. Napangisin na lang siya dahil aminado siyang magaling na rin sa pagmomodel si Lizelle. Feel na feel niyang paglalakad niya at namamanghang nakatingin sa kanyang lahat na kinakatuwa naman ni Lizelle. Nakita rin ni Madison si Rohan sa screen. Proud na proud bilang fiancé ni Lizelle. Napapangisi lang naman si Madison. Oras na napatunayan niyang tamang lahat ng hinala niya, humanda talaga silang dalawa sa pagiganti niya. Ikaw na susunod. Good luck. Nakangiting wika ng babaeng nag-a-assist kay Madison. Hindi pa man ito ang finale pero agawin niyang atensyon ng lahat. Natahimik ang lahat ng mga manunood nang makita nilang paglabas na isang dalagang nakasuot ng maskara. Hindi nila ito makilala pero namamangha sila sa ganda ng performance niya. Napapatingin ng lahat sa mataas at magandang binti ni Madison. Sunod-sunod ang pag-click ng kamera sa kanya. Ibang-iba ang indayog ng katawan ni Madison. Ang perpekto nitong paglakad at ang magandang hugis ng kanyang katawan. Hindi maaalis ng mga kalalakihan ang mga mata nila sa kanya. Hindi pa man finale pero nakatuon na kaagad sa kanyang spotlight na dapat ay mangyayari pa lang sana sa finale. Napangisi si Tyler habang pinapanood niya si Madison. Hindi siya pansin ng mga tao dahil nasa pinakalikod siya at lalong hindi siya napansin dahil nagawang agawin ni Madison ang atensyon ng lahat. Samantala, sa lubong ang kilay ni Lizelle habang nanonood sa screen. Hindi niya maiwasang mainis dahil may ibang babaeng umaagaw ng atensyon ng lahat. Ang gusto niya, nasa kanya lang ang atensyon. Siya lang ang bida at siya lang ang sentro. Who is she? Tanong niya sa ilang mga staff na malapit sa kanya. Mas lalo siyang naiinis dahil sa papuri ng mga kasamahan niyang model sa kwarto. Hindi rin namin alam, ma'am. Mukhang hindi siya sa kwarto na to nag-aayos. Sagot naman ng isa. May sarili siyang kwarto at may isa niya lang dun. Sabat naman ng isa dahil nakita kung saan lumabas si Madison. What? Pero ako? Nandito ako't kasama ng mga to? Sigaw niya. Nakikipagsiksikan siya sa ibang mga model. Tapos malalaman niyang may sariling kwartong misteryosong dalaga sa event?
Pasensya ka na ma'am, pero ang mga nasa itaas ang nagdesisyon niyan. Siya rin na magiging finale mamaya. Wika pa ng babae kaya mas lalong nainis si Lizelle. Hindi siya makakapayag na mawawala na naman ang atensyon sa kanya ng lahat. Pinaghirapan niya kung nasan siya ngayon kaya hindi siya papayag na magiging anino na naman lang siya. Sabay silang lalabas mamaya bago mag-finale at isang-isi ang sumilay sa labi ni Lizelle. I want to see your face. Baka magaling ka lang sa paglakad pero tinatago mong pangit mong itsura. Ani at inayos muli ang sarili. When they reached the climax of the event, mas lalong pinaganda at inayos ni Madison ang performance niya. Namamanga silang nakatingin sa bawat haplos ng mga kamay ni Madison sa maganda niyang katawan. Ang pag-pose na nagtataasan niyang mga binti. Nang makalabas si Lizelle mula sa likod ng stage, ay nakatuon lang ang paningin niya sa misteryosong dalaga na kasama sa runway na to. Nag-finale na't si Madison ang maiiwan sa gitna habang ibang modelo nasa likod niya lang. Bago pa man tumalikod si Madison sa audience ay biglang inalis ni Lizelle ang maskara ni Madison. Let us see your face, my lady. Malambing niyang wika kahit nang gusto niya lang mangyari ay ipahiya ang babaeng nasa likod ng maskara. Iniisip ni Lizelle na may malaking peklat o hindi kagandahan ang mukha nito kaya siya nagtatago sa likod ng maskara. Napasinghap at nagulat ang lahat nang tumambad sa kanila ang babaeng matagal na nilang inaakalang patay na. Natahimik ang lahat dahil dito. Napatayo na rin si Rohan na masaksihan niya rin ang nangyari. Hindi siya makapaniwalang nakikita niya sa harapan niya ang babaeng matagal na nilang sinira ang buhay. Madison? Mihinang usal ni Lizelle dahil ang lapit-lapit na mukha ni Madison sa kanya. Ngumiti lang naman si Madison kay Lizelle na gulat pa rin hanggang ngayon. Blanco lang naman nakatingin si Tyler kay Madison. Gustong makita ang gagawin ni Madison. Inaasahan na ni Madison na gagawin ito ni Lizelle, lalo na't kilala niya ito. Madison Guerrero? I thought that she was dead 1 year ago. But what is she doing here? I am seeing a ghost now? Hindi makapaniwalang saadi ng mga nasa crowd. Tahimik lang sila at hindi alam ang sasabihin. Sunod-sunod pang kinurap ni Rohan ang mga mata niya dahil baka namamalikmata lang siya. Pero bigla na lamang siyang ginapang ng kaba at takot ngayong nakikita niya sa harapan niya si Madison. Pinaghandaan na ito ni Madison. Pero may kaunting kaba at takot pa rin siyang nararamdaman. Lalo na tanumang oras ay siya na naman ang laman ng internet. You're alive, Madison, saad ng isang reporter. Pero anong ginagawa mo dito? Kung buhay ka, sino nagbigay sa'yo ng permisong sumali sa runway na to? 1 taong ka na ulat siguradong wala kang kontrata sa kahit anong kumpanya. What the heck? Am I going to sue you? I want to see you in court. Sinisira mong event kong to. Wika na nagmamayari ng kumpanya namang alahas na nilalakad ngayon. Hindi siya makapapayag na sisirain ng isang katulad ni Madison ang event na pinaghandaan niya. Maraming galit kay Madison at kahit na magandang performance ni Madison ngayong gabi, hindi makakapayag ang nagmamayari ng kumpanya ng mga alahas na madungisan ang negosyo niya, lalo na sa issue ni Madison 1 taon na nakakalipas. Where have you been? 1 taong kang nawalat sa ganitong paraan mo ipapakita ang comeback mo, Miss Guerrero? Can we ask a few questions about what happened to you? Everyone thought that you are dead. Sigaw ng reporter na kating-kati ang bunganga na tanongin si Madison. Madison remained silent dahil sa kabang nararamdaman niya. Pwede kang kasuhan sa ginawa mo. Mga Crystal Entertainment model ang dapat na nandito sa event lang na ito. But what are you doing here? Tanong pa sa kanya. Hindi alam ni Madison kung saan siya magsisimula dahil biglang naging blankong utak niya. I will sue you. I can't believe that Crystal Entertainment gave a model like you. Kakasuhan kong kumpanyang yun, lalo ka na dahil sinisira mong imahe ng negosyo ko. Sigaw pa ng isang bakla. Hindi na nakapagsalita si Lizelle sa sobrang gulat. Nakatulala na lang siya nakatingin kay Madison. Habang pinagpipiestahan at binabato ng napakaraming tanong, natahimik silang lahat ng isang malamig at baritonong tinig ang umagaw sa atensyon nila. Napatingin sila sa pinanggalingan ng boses at napasinghap sa sobrang gulat nang makita nila si Tyler Moya, ang president ng Moya Entertainment. Si Mr. Moya yan, pero anong ginagawa niya dito? Bulungan ng mga taong nasa event. Natahimik naman ng bakla na kanina pang ngawa ng ngawa. Kung meron bang dapat kasuhan dito, ikaw yun. Remember, I can destroy your company. Seryoso at malamig niyang wika sa baklang pinapahiya si Madison kanina lamang. Halos hindi makapaniwala mga nanonood dahil kinampihan ni Tyler si Madison. Is he new here? Anong relasyon nilang dalawa? Punong-puno ng katanungan ng lahat at pagtataka. Tyler Moya is the king of entertainment. Sa US ang base ng company nila
But how did he know about Madison? Kung alam lang ng bakla na may connection pala si Madison sa Moya Entertainment, hindi niya na sana pinagsalita nito kanina at sinisi na lang sa Crystal Entertainment. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Madison si Tyler dahil tumayo ito sa tabi niya sa harap ng maraming tao. What is your relationship with her, Mr. Moya? Tanong pa ng mga reporter. Isang malaking balita ito kung sakaling makakapagpalabas sila ng article tungkol kay Madison at kay Moya. Napalunok na si Lizelle at palihim na umalis sa tabi ni Madison. Tinawag niya na rin si Rohan para lisanin ang lugar na yon. Pareho silang kinakabahan at nababalot ng takot. Hindi sila makapaniwalang nakikita nila si Madison at buhay na buhay. Akala nila tapos ng lahat. Ang akala nila na alis na nila sa buhay nila si Madison, pero bakit buhay ito ngayon? I'm sorry, Mr. Moya. I didn't know that you have a relationship with her. I didn't mean to embarrass her. Nakayuko ng wika ng bakla. Natakot sa kayang gawin ng Moya Entertainment. Madison will definitely become a rising star in the modeling industry. At hindi lang yun. She can be a rising star too in drama. And if I hear any more bad words about my wife, I will sue you all. All of them froze dahil sa biglaang anunsyo ni Tyler. Hinila na ni Tyler si Madison pababa ng stage at hindi maipaliwanag ni Madison ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Nakatitig na lang siya kay Tyler habang tinatahak nila ang daan palabas. Hindi makapaniwala ang lahat. Paano naging asawa ni Madison ng isang taong katulad ni Tyler Moya? Napakatayog niyang tao, kaya paanong pinakasalan niya si Madison? Anong mangyayari ngayong muling nagbalik si Madison para pagigantihan ang mga taong nagtraidor sa kanya? Anong gagawin ni Rohan at Lizelle ngayon ang inaakala nilang patay ay muling nagbalik? At ibang-iba sa dating Madison na mahina. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.